Palalabs, tandaan niyo pa ba 'to? Aha, ang mahiwagang kaldero ni Cayetano, muling nabuhay. Bakit kaya? So, naging controversial nga ang kalderong yan ni Cayetano noong 2019, nung ginanap dito sa Pilipinas ang 30th ASEAN Games. Marami ang bumatikos dyan. Kabilang na ang mga senador natin noon na si dating Senador Franklin Drilon at si Senator Risa Hontiveros. Gusto nilang paimbestigahan yan sa Senado kung bakit umabot sa 50 million pesos ang pagpapatayo ng kalderong yan ni Cayetano. Pero, hindi natuloy ang investigasyon. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkaroon ng presidential intervention. Sino ba ang presidente noong 2019? Rodrigo Duterte. Yes. So, ipinagtanggol yan ni Duterte, pinagtanggol si Cayetano. Sabi ni Duterte noon, okay lang na gumastos ng 50 million pesos ang gobyerno. Worth it naman daw. And at the same time, kaya daw mahal yan kasi national artist daw ang nag-design yan. Okay, fine. Kwento nyo yan eh. At ang depensa niyan noon ni Cayetano, ang sabi niya wag nyo nang pakialaman yan. Wag nyo nang kalkalin yan. Nai-imagine nyo ba kung paano magsalita sa Cayetano? Wag nyo nang kalkalin yan. Wag nyo nang imbestigahan yan. Kasi wala naman ni pisong duling na ginastos ang gobyerno dyan. Dahil ang nagpatayo daw ng kalderong yan ay private sector. Okay, fine. Private sector, kwento mo yan eh. But anyway, mga palalabs, hindi naman talaga yan ang issue. Okay? Yung pumutok na balita kahapon, na sabi ng NBI, meron silang gustong imbestigahan na anomalya noong 2019 SEA Games. Sabi ng mga DDS, umaangal na naman. Selective justice daw. Bakit daw yung flood control hindi iniimbestigahan pa ulit-ulit na lang? Tapos ito daw, kailangan daw balik-balikan. Mga gago talaga, no? Selective justice, pero ayaw pa impeach si Sara, ayaw pa panagutin. Tapos, ayaw pa uwiin si Harry Roque. O, di ba? Ayaw palabasin si Bato de la Rosa. Kagaling. But anyway, again, hindi yan ang issue na gustong paimbestigahan ng NBI. Kasi ayon kay Director Matibag, meron silang natanggap na impormasyon. Aside kasi dito, mga palalab sa kalderong yan, meron pang ipinatayong sports complex noong 2019 si Cayetano. And as far as I remember, tandang-tanda ko pa talaga, sa Tarlac yun. I think yun yung New Clark City Sports Complex. Balitang-balita yan noon. Tapos, ang nagtayo ng sports complex na yan ay Malaysian company. So, ang investigasyon ay doon sa sentro. At nakakalula. Nakakalula ang involved na pera. Ayon kay NBI Director Matibag, tumataginting na 10 billion pesos unliquidated funds ang kailangan imbestigahan. Grabe. Hindi daw dumaan sa liquidation. My goodness, Alan Cayetano. Kaya pala ang ingay-ingay mo. Putragis ka talaga. Nakakalula. Imagine mo, 10 billion pesos. At eto pa, ang shocking. Yung 10 billion pesos pala na yon na ibinayad sa Malaysian company ay binayaran through congressional insertion. Insertion. Yung mga galit sa insertion, imagine mo, 10 billion ang kinuha sa pamamagitan ng congressional insertion. Diba? By the way, 2019, si Alan Cayetano, siya ang Speaker of the House. And at the same time, 2019, siya ang chairman ng Philippine SEA Games Committee. Siya ang nanguna, siya ang nag-organisa, siya ang nangasiwa sa pag-host ng bansa sa 30th ASEAN Games. Grabe. So kaya pala ang dali-daling maglabas ng 10 billion pesos kasi pinadaan through insertion. Si Cayetano ang nagmanipula, ang nag-insert, mga palalabs. Napakadaling gawin kasi nga siya ang Speaker of the House. Kagaling, no? So sa tingin nyo, anong tingin nyo dito? Selective justice ba to? Nagkataon lang ba? Dahil siguro, para sa akin, no, naririndi na siguro
yung mga may kinalaman dito sa sports complex na to na gustong paimbestigahan. Kaya pinuntahan na ng NBI dahil nga meron silang natagap na impormasyon. Siguro, rinding-rindi na kay Alan Cayetano na, diba, sa pagtatanggol niya kay Sara Duterte, na putang inaakala mo ang linis-linis na hinayupa. Pero may itinatagong baho. Diba? Nakakalula, imagine niyo 10 billion pesos. Hindi basta-basta. Parang magkasing laki na ng halaga ng flood control project. Grabe. Diyos ko, patawarin tayo, Petra. Lagot ka ngayon. Kaya pala sobrang ingay mo kasi meron ka ding itinatagong anomalya. Ano ba yan? Exciting to mga palalabs. Abangan natin kung ano na naman ang magiging palusot ni Cayetano dito. Baka sabihin na naman niya, yung 10 billion pesos in-sponsor ng private sectors. Unliquidated nga. At galing pa sa congressional insertions nung siya ay Speaker of the House. My goodness!